Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. At muli po, welcome ko po kayo sa pag-aaral na ating ginagawa sa aklat po ng Exodus. At nawa po ay patuloy na nakikinabang po tayong lahat at patuloy na napupulot po natin ang mga leksyon na nais iparating sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Totoo nga po na when we look at our history, when we look at what's written in the Scripture, it helps us to grow sa atin pong mga pananampalataya. Tinutulungan tayo nito upang tayo ay mas lalong mapalapit sa ating Panginoong Diyos, makilala siya, at patuloy pong maisuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin ang napakagandang topic. We look at the covenant at Sinai, at pinag-usapan po natin yung action ng Diyos, that He takes initiative. We look at His aim, ano yung kanyang purpose, and that is for us to stay in His love.
At tinignan po natin yung kanyang assurance kasi napag-alaman po natin that the 10 commandments, they are God's 10 promises to us. Kung babalikan natin at pag-aaralan nating mabuti, napakalinaw pong sinasabi doon. Bago ibigay ang 10 commandments, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, and therefore, huwag nyo nang gagawin itong mga bagay na ito. And that is how we stay in His love, and His promise is to take care of us and guide us and lead us. And we can only experience that if we stay connected to Him and if we obey what He tells us. At ngayon, pagpapatuloy po natin at ang magiging pag-aaral po natin ay iikot doon po sa ilang parts ng Exodus 20 up to Exodus 23. At nawa po'y mabless kayo. Ang pag-uusapan po natin is living the law. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalo po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din po tayo sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na tuloy-tuloy po nating nagagawa ito at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at patuloy pong pag-share ng ating program na nagiging dahilan kung kaya naman dumadami ang sumusubaybay sa atin sa Facebook, sa YouTube, ganoon din po sa television, at ganoon din po sa radyo, nakakapakinig sa atin sa radyo. At kung na-miss nyo po yung mga pag-aaral natin, praise the Lord, good news, you can go back to our social media pages, especially in our YouTube, at doon po mapapanood nyo po itong buong series natin about Exodus. Kung kaya naman, kung itong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, mag-like po kayo, subscribe, hit the notification bell, paki-follow ang page para po nang sa ganon, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na aming ginagawa. At kung lagi na namin kayong kasama, we invite you to please share the program. Pag sa social media kayo, click nyo lang yung share dyan, i-copy nyo yung link, i-send nyo kung kani-kanino, lalo na doon sa mga kaibigan ninyo at mga mahal nyo po sa buhay na tingin nyo po ay magiging pagpapala itong pag-aaral na to. Remember, when you share, the purpose is for them to know God, to know Christ. At ang lagi nating purpose is lagi ma-in love ang bawat isa sa ating Panginoong Diyos. Kaya po before you share, maybe you have to pray and ask the Lord for wisdom and guidance, and then you share it to your friends, to your relatives, and hopefully maging open po sila to receive the message. Kasi ang titingnan na naman po natin dito sa topic natin ito, titingnan po natin yung mga practical na mga implications and lessons that we can get, and may enjoy natin na ang Bible, kahit na siya ay nakasulat noon pa, the principles still applies to us today. So muli po, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito to say thank you very much sa lahat po ng mga nagpe-pray, sa lahat po ng mga sumusupport para po nang sa ganun ng ating ministry ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa mga kaibigan, sa mga online viewers po natin na gumawa ng paraan para po nang sa ganun ma-meet po natin while we were there in Thailand. Ito po mga nakaraang linggo. It's been long po natin doon, long trainings and long ministry na ginawa po natin doon. And we're back. We praise the Lord. We're back here. And sa mga susunod po linggo, again, we will be traveling again. But again, we want to say thank you for always praying and for supporting the ministry na atin pong ginagawa. Nawa po'y pagpalain pa kayo na ating Panginoong Diyos. Simulan po natin ang pag-aaral to sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob po sa amin upang pag-aralan ng inyong mga salita. Nawa pong lahat ng aming mga mapapakinggan ay makakatulong upang kami lalong mapalapit sa inyo, lalo namin kayong makilala, at lalo po naming maisuko ang aming mga buhay sa inyo. Panginoon, alam po namin sa aming mga sarili kami mahihina, ngunit sa kapangyarihan na meron po kayo, sa katalinuhan na inyo pong ipagkakalob sa amin, kami po, Panginoon,
ay magagawa by God's grace na maunawaan ang nais nyo pong iparating sa amin. Tulungan nyo po kaming marinig ang inyong tinig na nakikipag-usap sa amin upang nang sa ganon ay maging klaro po na ito'y galing sa inyo at kami rin naman ay bigyan ng lakas upang masunod ito. Salamat po, Panginoon, na papangunahan nyo kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. At muli po, wini-welcome ko kayo sa ating pag-aaral ng Aklat ng Exodus. At ang topic po natin ngayon, Living the Law. Kumbaga, alam na natin, napag-aralan natin, pinapaalam sa atin yung mga kautusan. The question is, are we willing to live it? Iba kasi yung napakinggan mo lang at saka isa sa buhay mo. Kasi we can have all the advices, good advices, wonderful advices. We can have all the mga very wise na mga bilin sa bawat isa sa atin. But if we will not obey it, it will all be useless. Kung kaya naman yung topic natin is living the law. We are to live, we are to apply it, we are to obey it. Kailangan nating sundin. And I guess, human as we are, this is the most difficult part. Mahirap na nga yung makinig, mas mahirap pa yung sundin. Minsan may narinig pa ako, sabi, pinakinggan na nga, susundin pa. Minsan mga kung ano mapapanood mo sa social media, ang pinapayo kumbaga, swerte ka, pinakinggan ka na, sobrang swerte mo naman kung susundin pa. Di ba? Pero ang totoo, tayo ang blessed, tayo ang talagang pinagpala kung ating napakinggan at isa sa buhay pa natin kasi napag-aralan natin na lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos, lahat ng kanyang ibinibilin, ipinagtatagubilin, lahat ng kanyang inuutos ay para po kanino? Para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabihan mo yung katabi mo, para sa iyo yan. Di ba? Para sa atin yan. At para sa ating lahat. Iyan, by God's grace. At ang ating key text can be found in Exodus 20, 22 to 23, at ang sabi po'y ganito. Then the Lord said to Moses, Thus you shall say to the children of Israel, You have seen that I have talked with you from heaven. You shall not make anything to be with me, gods of silver or gods of gold, you shall not make for yourselves. Again, this is a reiteration nung Ten Commandments, yung ilang mga nakasulat sa banal na nakasulat, especially the first and second commandment, not to make any other gods. At dito po, alam ng Diyos ang tendency nating mga tao na even after knowing the law, after knowing what we need to do, ang tendency po natin is to still do the things that we want. To disobey the will of God. Kaya dito, malinaw na sinasabi nating Panginoong Diyos sa kanila, huwag ninyong gagawin ang mga pilak ninyo, ang mga ginto ninyo na inyong mga Diyos-Diyosan. Dahil again, I'm your only God. Ako ang Diyos na nagmamahal sa inyo and I have proven it, I have shown you. Doon sa Egypt. Ano po nangyari doon? Lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto natalo. Walang binatbat, walang sinabi. Pero dito po mapapansin po ninyo, that's why magandang balikan po ninyo yung mga previous lesson natin that the mission of God was not just to transfer them from one location to another location, yung geographical. Hindi lang po yun. Hindi yun ang mission lang ng Panginoong Diyos. The mission is to bring them back to Him. Kasi bakit? Kung tayo man malipat ng location, malipat man tayo ng sabihin natin, ng role, ng function, malipat ka ng position, malipat ka ng ginagawa mo, malipat ka ng trabaho, or kung ano pa man yan, mapabuti man yung iyong sitwasyon, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, mapabuti ka. If ito ay hindi naging paraan o hindi natin na-realize at hindi ito nakapagpalapit sa ating Panginoong Diyos, ano pong mangyayari? We will continue to live just like before. Kumbaga, ang mangyayari, kung hindi na-transform ang ating mga puso doon sa mga pinagdaan natin at hindi tayo napalapit sa ating Panginoong Diyos, sa lahat ng mga karanasan, sa lahat ng mga bagay nating natutunan, kahit guminhawa pa ang ating sitwasyon, ganun pa rin ang magiging ugali natin. Kaya nga po in-emphasize ko noong nakaraan, kung reklamador ka noon at hindi
hindi nakilala ang ating Panginoong Diyos, hindi lumago sa pagkakilala sa Kanya, hindi tayo naging in love sa Kanya, kasi nga ang mission niya mapalapit sa Kanya, malipat ka man sa mas komportableng lugar, magrereklamo ka pa rin. Mamimintas ka pa rin. Magsasabi pa rin tayo ng mga hindi magaganda. That's why the mission or the aim, the goal of God is to bring us to Him, because as we are drawn closer to Him, we are changed. So mapunta man tayo sa mas mahirap na sitwasyon, mabuting sitwasyon, it changes us. We know how to respond. We know how to react by God's grace. And of course, lahat po tayo mga kapatid, we are struggling. And that's why we are being reminded not to have any other gods. At as usual, dito po sa topic nating Living the Law, we will look at Exodus 20 and then until Exodus 23. And as usual, I'll be summarizing it into 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maisapuso, ma-share sa ating mga kaibigan at sa mga sa buhay. Nawa po ito yung makatulong upang na sa ganun, mas lalong tayong lahat ay mapalapit sa ating pinakamamahal na ating Panginoong Diyos o nagmamahal sa atin na mahal na Diyos. And kung may mapupulot kayong iba na leksyon, pwede nyo pong i-share, i-comment nyo sa comment box sa mga nanonood sa social media para makabasa rin ng iba, maging blessing din po tayo sa mga kasama nating nanonood. At kung kayo naman nakikinig sa radyo, sa television, o nahiya kayo mag-comment, isulat ninyo para pag may time ng sharing, you can share what you have learned. Because we believe that God is speaking to all of us as we are studying together His words. So, ang first, letter C. So, 3 letter C ang pag-uusapan natin. Gusto ko pong pag-usapan muna natin yung conquest. Bago ko ibigay sa inyo yung study ng 21, Exodus 21, 22, gusto ko mag-jump muna tayo sa 23. Kasi meron pong napakaganda doon and then, as I shared this part, later on, we will establish yung foundation doon po sa ating pinag-uusapan. Again, ulitin ko po ito lang po yung aking 3 napulot na leksyon o na points. You can summarize it differently, but I hope and pray makatulong po itong pag-aaral na ito sa inyo. So, first letter C, conquest. Kasi bakit po, di ba? They are in a mission. They will transfer from Egypt to the promised land, to the land flowing with milk and honey. They are going to Canaan. Doon sa promised land ay pinangako nating Panginoong Diyos sa kanila. At dito, ibinigay ang mga kautusan. At pag-uusapan natin yan pamamaya. Aside po doon sa 10 Commandments, meron pang mga binigay na mga judgments o yung mga civil law, mga batas nila. Paano sila, as God is their ruler, paano silang mamumuhay. So they can be God's people and be God's light to the nations around them. And so they have to do the conquest. They have to occupy yung pinamis na lugar ng ating Panginoong Diyos sa kanila. At ang sabi po sa Exodus 23:20-22, Behold, I send an angel before you to guard you on the way and bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. But if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. Napakagandang pangako na ating Panginoong Diyos. Sinasabi natin, Panginoong Diyos, you don't need to fight this fight. This is my fight. I'm sending you an angel. I'm sending you a messenger, an angel of the Lord. At ang sabi pa doon, His name, for my name is in Him. Okay? So, this could be, magandang pag-usapan ito, no? Magandang tingnan dito yung terminology na angel of the Lord. Na at times is being, that term is being referred or being used for a divine being sa banal na kasulatan, but we don't have much time to discuss that. Pero ang point, the angel will protect them, the angel will guide them. And I think, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating mga buhay na tayo naglalakbay, tayo ay narito sa mundong makasalanan, and we are in our journey.
Kumbaga para tayong nasa Ehipto. We are slaves of sin and God is set us free through Christ. At patuloy tayong maglalakbay. And there's a place that He promised for us in John 14. At ang promise ng Panginoong Diyos, I will be with you. And remember, when Jesus came here on earth, He also said, the Holy Spirit will be with you. Another Comforter will be with you to guide you, lead you, and protect you. Kumbaga, ang sabi nating Panginoong Diyos dito sa Israelita, nung titignan natin sa mga buhay natin ngayon, we can see some parallelism. Na ang Panginoong Diyos ang bahalang magdala sa atin patungo doon sa Kanyang ipinangakong lugar. But, we need to follow what He tells us. We need to follow His orders. Mga kapatid, mga kaibigan, ang problema natin madalas, there's already a clear order. We studied it, we listened to it, we learned it, but we're not willing to live the law. We're not willing to follow. Kasi bakit madalas po, pag sinabing maghintay, ano nangyari sa atin? Hindi tayo makapaghintay. Pag sinabi na, wag mo munang gawin yan, anong ginagawa natin? Lalo nating ginagawa. Pag sinabi wag kang liliko dyan, minsan nga po, meron ako, alam nyo, minsan, while browsing the internet, may mga napapanood akong mga short videos na may nakalagay doon, do not do this, wag mong gagawin ito. At minsan meron pa doon na, alam mo yung, may isang wall, tas merong butas at nakalagay doon, wag kang sisilip. Marami pang tao ang sisilip. Nakalagay na nga na wag, sisilip pa sila, and then, alam nyo, yan yung mga ginagawa ng ilang mga nagbablog ngayon, yung nagpa-prank, no? Gagawin nila, bigla nilang meron pala silang ibubuhos na something doon pag sumilip. Kasi ang point, meron na nga nakalagay na wag sisilip. Of course, I'm just sharing that that's our nature as human beings. Madalas, meron nang sinabi ng ating Panginoong Diyos, wag dito, wag doon, wag gagawin ito, pero yun pa rin ang ating ginagawa. Napapangunahan tayo ng ating mga sariling kagustuhan, napapangunahan tayo ng desire of the flesh, the lust of the flesh, instead of what the Lord wants us to do. So ang sabi, if you will carefully obey, ay ang mangyari daw po, mapoprotektahan tayo, magagabayan tayo, at makakarating doon sa lugar na ipinangako ng ating Panginoon Diyos. And that's why, in this conquest, parang tayo mga kapatid ko, mga kaibigan ko, we are in this battle. There's a great controversy between God and Satan. Never think or even entertain the idea that in a way you can win the battle without God. Never entertain the idea that you can do it on your own or having it your own way. Because the only way to succeed is to follow and obey God. Amen? Yun lamang ang tanging paraan para tayong magtagumpay. At ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ang kaaway ninyo ay magiging kaaway ko, at ang lahat ng haharapin ninyo ay haharapin ko. Amen? Mga kapatid, napakagandang pangako na nagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. The original plan in this conquest is that they don't need to fight those battles. Kaya lang ano nangyari? Siyempre, napapanood siguro nila, hindi napapanood, wala pa naman TV noon eh. Yung mga nakikita nila sa paligid nila, the only way to win a battle is that you involve yourself in the fight. Kumbaga, ikaw mismo yung makikipaglaban, ikaw mismo yung maghahawak ng mga sandata, at ikaw mismo yung makikipagtalo. Yun ang marahil nakita po nila. Pero dito po, tulad ng mga naranasan nila nung nakaraan, doon sa Red Sea, sa Egyptian, wala silang part. It was God who fought for them, and the only thing they need to do is to obey. At kung sumunod sila, ang sabi sa Exodus 23:27-28 ay ganito, I will send my terror before you and will throw into confusion all the people against whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs to you. I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites from before you. Ayan palang plano ng Panginoong Diyos. Kumbaga, the only thing that is needed is to obey.
At pag sila'y namuhay doon sa batas ng Diyos, sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, bahala ng Panginoong Diyos. It is God who will take care of them. It is God who will take care of us. Mga kapatid, mga kaibigan, this is a powerful lesson for each one of us that we are to obey God. We are to follow His will. We are to follow His commands and let Him fight our battles. Tandaan nyo mga kapatid mga kaibigan, tayo'y nanampalataya sa ating Panginoong Diyos by God's grace through His blood. We are saved. We are saved. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo haharap sa mga pagsubok ng buhay kasi nandito pa tayo sa mundong makasalanan. Nandito pa tayo sa mundong punong-puno ng sakuna, punong-puno ng mga problema. Ibig sabihin, haharap pa rin tayo sa mga problema, haharap pa rin tayo sa mga hirap, haharap pa rin tayo sa mga bagay na hindi magaganda. And the Lord's promise is that He will take care of us. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Hindi ibig sabihin, hindi mo nahaharapin yan, kaibigan. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo haharap sa mga mahihirap na sitwasyon. Haharapin pa rin natin habang tayo nandito sa makasalanang mundong ito. Pero ang pangako ng Diyos, He will fight for us. He will protect us. God promised that He would drive the nations out ahead of Israel by two unusual but very effective methods. Number one, sending terror and fear upon wicked nations. And two, with hornets that would drive the people away. Before the Israelites arrived in the new territory, their enemies would abandon the place and turn their backs and run. This is the original plan for the conquest. It is God who will fight for them. It is God who will take care of them. But we know what happened. Pag-uusapan pa natin sa mga susunod. Ano po mangyari? Hindi po susunod ang bayan ng Israel. Mapadala pa sila dyan ng spy. Tapos yung 10. Di ba? Ganun. Kumbaga, it's a repeated sequence. Repeated na mga pangyayari, mga kapatid ko, mga kaibigan, that they are not willing to follow what the Lord wants. The key is obedience. And alam nyo mga kapatid, hindi ko sila masisi. Kasi when I look at my life, the more I reflect dito sa pinag-aaralan natin, I can also see na madalas nga naman, alam mo na, hindi mo na dapat gawin, pero nagagawa pa rin. Alam na natin yung mga hindi natin dapat sabihin, pero nasasabi pa rin. Alam natin yung hindi natin dapat isipin, pero naiisip pa rin natin. Kaya sabi ko sa sarili ko, as I try to look at this lesson, I cannot avoid na makita na parang ako rin na ganito rin. Matigas ang ulo. Kaya mga kapatid, lagi ko nga pong sinasabi, the more we study the Bible, the more we should see our status before the Lord. Kaya minsan na nangyayari sa atin, masyado tayong busy tumingin sa ating kapwa. Hindi natin makita na tayo naman mismo may parte ng mga buhay natin na hindi tayo nasunod. Hina-highlight natin yung parte ng buhay ng ilang mga kapatid, mga kaibigan, mga tao sa paligid natin na hindi nasunod. Pero hindi natin napapansin na merong mga parte ng buhay natin na hindi pa rin natin fully na isusuko sa Kanya. Di ba po? Tingnan nyo, madalas sasabihin natin, si kapatid ng ganito, ganyan. Pero pag titingnan natin yung buhay natin, may mga parte rin ng buhay natin na hindi natin naisuko pa completely sa Kanya. May mga parte ng mga buhay natin na tayo mismo ay nagkakasala. Masyado nating ina-highlight yung mga hayagang nagkakamali, pero yung ating mga pagkakamali na ating mga personal na pagkakamali, hindi natin binibigyang pansin. Kaya po itong leksyon na ito ay para sa ating lahat. Ito ay para nang sa ganun tayo matuto at lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, and remember that in this fight, in this conquest, in this battle, it's not our battle. It is the Lord's fight. The great controversy, we cannot win it on our own. And to simplify, we cannot win it. We can only win it through Christ. We can only win it sa pamagitan ng pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. At uulitin natin lagi, lagi natin sinasabi, yung pagsunod natin ito ay bunga
dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kahit yung sa Exodus, di ba, yung Ten Commandments, hinighlight muna ng Diyos, mahal ko kayo, iningatan ko kayo, prinotektahan ko kayo, iniligtas ko kayo, therefore, follow. Kumbaga, dapat maging clear muna, ito, niligtas ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, tapat ang Diyos sa aking buhay, and that's why I will follow Him. So, ito ay resulta ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ano po? So, number 1, we look at the first letter C at tinignan natin although pag-uusapan natin yung verses chapters na mas maga, inuna ko lang tong dulo kasi gusto kong emphasize na they need to obey. And we all need to obey. And let God fight our battles. Ngayon, ito na. Ano ba yung kanilang susundin? Of course, pinag-usapan natin noong nakaraan. Pinag-usapan natin yung 10 commandments, 10 words, or 10 promises. Nakalagay stated in a negative form, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin ito, thou shall not, thou shall not. Pero in reality, it is God's way of making it specific. And at the same time, yung umpisa sa verse 2 na nagsasabing, niligtas ko kayo, at wag nyo nang gawin yung mga dating ginagawa. Kasi kita nyo naman, yung lifestyle noon na sumasamba sa Diyos, gumagawa nito, it will lead to destruction. And so, stay in my love. And the Lord knows na ang kaisipan ng mga bayan ng Israel after being a slave for so many years, it might be difficult for them to fully comprehend what it means to obey. And that's why, pagbabasahin natin, pag-aaralan natin yung Exodus 21 hanggang 23, ibinigay ng Diyos yung iba pang mga kautusan para sa bayan ng Israel. Kasi bakit po? Remember, they are ruled by God. Kumbaga, sa isang gobyerno, halimbawa, ikaw yung Egyptians, yung Lord doon, o yung Master doon, o yung President doon, meron siyang way ng pamamalakad, pagpapatakbo, kung paanong yung kanyang bansa ay magkakaroon ng order. Ang bayan ng Israel, yung 10 Commandments, which is the moral law, na ibinigay ng Diyos, which is applicable for everybody, ginawa natin Panginoong Diyos sa Exodus 21, 22, 23, as part of the government of God, at para nang sa ganun ng bayan ng Israel, manatiling sila'y mga anak ng Diyos at mamuhay sila maging liwanag sa mga tao, may ibinigay ang Diyos na mga tinatawag na mga civil law or judgment how to live their lives. Kaya po linagay ko po dito, first we look at the conquest. Number 2, let's look at the code. Anong code? Yung code of the covenant. The code of the covenant, which can be found yung after the 10 commandments. At ang maganda dito, emphasize natin mamaya, itong code of the covenant o yung mga tinatawag na judgments o civil law or judgment na tinatawag ay in reality, in-expand yung 10 commandments. Pero basahin muna natin ito sinabi ni Ellen White. Napakaganda. So that maintindihan natin ano yung sinasabi ng Diyos na bakit dapat sumunod. Kasi eventually, itong mga ibinigay na code of the covenant is to help them mas lalo pang maintindihan yung 10 utos na pinagkaloob ng Diyos. Sabi dito ni Ellen White, Patriarchs and Prophets, page 310, the minds of the people, blinded and debased by slavery and hedonism, were not prepared to appreciate fully the far-reaching principles of God's 10 precepts or 10 commandments, that the obligations of the Decalogue might be more fully understood and enforced. Additional precepts were given, illustrating and applying the principles of the 10 commandments. These laws were called judgments, both because they were framed in the infinite wisdom and equity and because the magistrates were to give judgment according to them. Unlike the 10 commandments, they were delivered privately to Moses, who was to communicate them to the people. Baga, tandaan nyo, di ba? Yung payo ni Jethro, you will have judges, o may kakaroon ka ng mga tao under you, and you will implement this. And now, ito ibinigay ng Diyos so that, they will be guided. Yung 10 commandments, mas lalo pa nilang ma-appreciate. Kasi po mas specific. Yun nakalagay dito. At napakaganda po.
Kung pag-aaralan po ninyong mabuti, it's an expanded form noong Ten Commandments. Kasi bakit? Nakalagay doon. Halimbawa, you love life, di ba? Yung thou shalt not kill. It's about honoring life. Nakalagay doon, paano mo tatratuhin yung mga tao. Paano pag nakagawa ka ng mali? Paano ang gagawin mo? So kaya po ito'y judgments. Okay? Kaya ito pong sa Exodus, kung ikakat po siya, pag-aaralang mabuti, because we don't have much time to really discuss each of the laws. Dito po, yung judgments na tinatawag para sa bayan ng Israel. Ulitin ko po, no? We are clearly emphasizing the difference of the Ten Commandments, which is the moral law applicable for everybody. And then, ito pong judgments na ibinigay lamang para sa bayan ng Israel kasi nga they are ruled by God. At ang nangyari po, ito'y para makatulong sa kanila sa kanilang pamamahala, sa kanilang pamumuhay, at manatili silang anak o bayan ng Diyos para makilala ng mga tao sa kanilang kapaligiran. So kasama ito sa dapat nilang sundin para nang sa ganon, in their conquest, it is God who will fight for them. So, yung Exodus 20:22 to 21, verse 1, is the prologue of this Code of the Covenant. Yung Exodus 21 to 11, these are cases involving Hebrew slaves. Yung Exodus 21:12 to 17 are cases involving death penalties. Exodus 21:18 to 32, cases involving personal injuries. Exodus 21:33 to 22:15, cases involving property damage, protection, and stealing. Cases involving life in society, Exodus 22:16 to 31. Cases involving justice in neighborhood, Exodus 23:1 to 19. And laws related to the sacred seasons, Exodus 23:10 to 19. At yung epilogue, Exodus 23:20 to 33. Ito na yung sabi ng ating Panginoong Diyos na, if you will obey the angel of the Lord, kayo ay iingatan ko at ako ang lalaban para sa inyo. So, God is expanding and explaining the 10 promises or the 10 words to His people in the covenant code. Okay? Tandaan nyo ha, bakit po nagkaroon ng covenant? Di ba po yung covenant, ang nangyari? Agreement between the two. And now the Lord is giving the stipulations. Binibigay ng Diyos ano yung mga dapat nilang gawin. So, these specific laws reflect the Decalogue in the broader sense. For example, all prescriptions regarding injuries or harm point to the sixth promise, sixth commandment, and regulations regarding theft to the eighth promise or commandments. The goal of these judgments is to help believers to be the men and women of integrity. So, ibinigay ng Diyos para po na sa ganun matulungan ang kanyang bayan na mamuhay sa kabanalan at mamuhay sa katapatan. Okay, so this is the code of the covenant. Ulitin ko po, no? 10 commandments. At ito yung judgments para sa bayan ng Israel. Kasi po, sila ay pinangungunahan ng Diyos at kung paano sila mamumuhay na may kinalaman sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos at sila ay maging liwanag sa mga tao sa kanilang paligid. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Pero ako po naiintindihan ko. At sa aking karanasan, sa akin mismo, di ba po, yung mga, lagi kong ginagamit na illustration dito, yung mga matitinong mga magulang, their purpose is for their kids to grow up well. Okay? Pero, ano po nangyayari? Madalas, siyempre, tayong mga magulang, posible tayong magkamali sa ating mga pagpili, sa ating mga desisyon, sa ating mga pagdisiplina, at iba pa. Pero ang intention natin pag-ibig. Pero ang good news, ang ating Panginoong Diyos, hindi nagkakamali. He knows how to help us. He knows how to discipline us. He knows how to grow us. He knows how to mature us. But we need to obey. Ganon din po, no? Yung mga anak, they are to follow their parents. And siyempre, tayo mga anak, madalas ano po nangyari? May papagawa sa atin, ayaw natin gawin. Kasi bakit? Feeling natin nakaka-boring, nakakatamad, o kaya naman, hindi naman yan para sa akin. Minsan ganon ang iniisip natin. But later on in life, we will realize, uy, ang laki palang tulong. Later on, we will realize, ang laki palang blessing kung ganito pala. Kung ganito sana yung nangyari. Ano po? Kaya, again,
the practice, the balance between love and justice, truth and mercy should always be there. At ang ating Panginoon Diyos is the perfect example. Ang ating Panginoon Kristo especially is the perfect example. Kasi bakit po? In the cross, we see His love, and at the same time, we see yung judgment or justice being implemented. So, ganun din dito. Ibinibigay ng Diyos ang mga kautosang ito para sa ikabubuti ng bayan ng Israel. Para na sa ganun magabayan, madala sila sa tamang landas. Ganun din po sa atin mga kapatid ko, mga kaibigan. Yung mga bagay na nababasa natin sa banal na kasulatan, at times it's hard for us to accept. It's hard for us to believe. Di ba? Minsan, sasabihin natin, bakit yung Sabat na yan? Buong araw, sayang naman yung time for work and all of that. But in reality, pag sinunod natin, we experience freedom. We experience yung blessing ng Panginoong Diyos. Yung pag-iingat niya at paggagabay niya sa atin, how He provides for us. Kasi kita natin doon sa kwento sa Exodus 16, di ba? Yung pinoprovide ng Diyos ng doble ng Friday bago yung Sabat. In the same way, God is able to fight our battles. It's not just able, we are victorious in Him if we obey and trust Him. Kaya nga po, di ba, trust and obey. Susunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Yun lang, ang talagang kailangan po natin mag-grow sa ating relasyon sa Kanya. Kasi madalas, nahihirapan tayong ipagkatiwala lahat. Nahihirapan tayong sumunod completely kasi niisip pa rin natin na pag ginawa, alam yung napapangunahan tayo ng takot na pag ginawa ko to, baka mawala ito. Pag ginawa ko ito, baka ganito. But no, we need to trust Him. The Lord has been faithful before, He will continue to be faithful to us. Amen? So, basahin natin ng kaunti yung ilan. Sa Exodus 21, na-mention natin kanina, these are, assignment nyo yan ha, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, basahin ninyo yung Exodus 20, 21, 22, 23, at basahin nyo in the lens of God's love. Okay? So itong mga batas na to, itong mga law na to, na ibinibigay ng Diyos para sa ikabubuti ng bayan ng Israel. And yung principles can be applied today. Yung Exodus 21, ito ay batas. I-highlight natin yung about slavery. Baka sasabihin ng iba, Pastor, ba't ganun? Sinusuportahan pala ng Diyos ang slavery. Ito, basahin natin tong commentary na to. The slavery laws were special and should not be confused with the vicious and evil practice of modern and medieval slavery. Hebrew slaves were in fact protected and valued. In modern and medieval societies, servants and slaves were the property of their owner, who could do whatever they wish with them. In contrast, biblical laws regulated things differently. Servitude was limited to 6 years. Exodus 21, 1-2, Jeremiah 34, 8-22. And in the 7th year, all slaves had to be liberated unless they wanted to stay with their master. Master also had to give them Sabbaths off and provide for their basic needs. So makikita po natin, ibang-iba. Yung slavery, kahit doon sa Ehipto, iba eh. Property, pahihirapan, hindi lang pahihirapan, i-deprive mo ng maraming bagay. Tapos kung gusto mong gawa ng hindi maganda, pwede mong hindi gawa ng maganda, ayaw mo pakainin. Ganun ang slavery sa mindset. Pero sa banal na kasulatan, it's different. It's even a way para nang sa ganun, yung mga hindi kayang mamuhay, ay they can live their lives. They can eat. But they have to work. They have to serve. Pero they are protected. May mga batas na sinasabi diyan sa Exodus 21 na sila ay dapat gabayan at sila ay dapat bigyan pa ng Sabat, pakainin, at hindi lamang po yun, dapat silang palayain after ilang years of service. Yung 7th year nila, they should be free. Unless they want to stay serving doon sa master nila. So, ito po yung difference. So, ito again, makikita po natin yung value of life. Makikita natin dito yung mga commandments about yung properties, yung mga damage, yung how to live your life in a society. Makikita po natin dito sa mga rules na binibigay ng Diyos o kautosan na binibigay about slavery sa bayan ng Israel. Sa Exodus 22:16 to 23-9, there were specific regulations against putting down
or humiliating people. He did not want any kind of exploitation. In His mercy, God corrects the sinful tendencies of the human heart and restrains people's natural inclination. Society was to be kept safe, evil eliminated, and good interpersonal relationships cultivated. Justice and love must rule all actions. Imagine nyo, pati sa pag-humiliate ng tao, binigyan sila ng batas na ating Panginoong Diyos na huwag gagawin. At dapat, balance, mahal at hustisya. Kaya nga po, si Ellen White may sinabi rin siya na you cannot tolerate sin. Kasi when you tolerate it, when you love so much without justice, mercy without truth, ano po mangyari? You tolerate the mistakes. Hindi rin pwede. Pero there's also justice. Pero too much justice without, without love and mercy, ang mangyari naman is masyado ka namang in control. So justice and mercy, that's why it should be the balance. So we can see here, and again mga kapatid, I would say, this is very difficult on our part, but in Christ, it's possible. That's why every time you feel the difficulty of balancing love and justice, it's a call for us to go back to God, to pray to God, to help us. Kasi bakit po, di ba, dito sa mundong ating ginagalawan, minsan, ang hirap. Patatawarin mo ba? At pahayaan mo na lang? O paparusahan mo? Paano mo gagawin? Ang hirap. I-strike yung balance, mga kapatid. Pag pinatawad mo, siyempre, matutuwa sa'yo, pero possible ka namang i-abuse. Pinatulan o pinigyan mo naman ng parusa, ano naman na mangyari? Sasabihin naman, sama mo, ganito, ganyan. So, that's why yung strike ng balance. And it should lead us to go back to Christ. So, yung Exodus 22:16 to 23:9, mga batas na ibinigay ng Diyos para wag mag-put down at mag-humiliate ng mga tao. Sa Exodus 23:10 to 19, again, hinighlight lang po natin yung iba. Marami po yan eh. The Sabbath and the festivals were about worship and were reminders about crucial events in salvation history. So, makikita natin yung kahalagahan ng pagsamba. Even in their judgment, even in their civil law, it is incorporated. Okay? Aside from the 10 Commandments, kasama pa kasi bakit? Kasi nga po para sila yung mapaalalahanan. As they are led by the Lord, as they are a nation guided by God, ibinigay itong mga kautosang ito para sila yung matulungan. At ayun po, naroon ng Sabbath, yung 7-day Sabbath. Pero aside doon may mga festivals, ano yon? The Passover or the Feast of the Unleavened Bread, the Pentecost or the Feast of Harvest, and then yung the Feast of Tabernacles or Booths or Feast of Ingathering. Itong mga celebration na ito is to help the Israelites to remember that they are serving a powerful, merciful, gracious truth. He's the way, the truth, and the life, ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po ang pagsamba. Mahalaga. Kasi yung isama ito, mapapaalalahanan sila na dahil sa ating Panginoong Diyos, kaya sila nai-enjoy kung ano man yung meron sila ngayon. At ganun din po tayo. 'Di ba? Yung Sabbath day, it helps us. Pero of course, we are encouraged na sa ating mga family, na meron tayong Bible reading, meron tayong time to really study, kasi it helps us to be reminded of God's grace and mercy at para lagi tayong titingin lamang sa Kanya. So, we look at, number 1, we look at the conquest, yung sa last part, yung doon sa epilogue nitong pinag-uusapan natin. Then we look at the code, yung code of the covenant, at in-emphasize natin na this is the expanded version ng Ten Commandments, rules or laws or judgments given to them as a nation, sa bayan lamang po ng Israel. Kasi bakit po? As they are led by God, kailangan silang magabayan kung paano sila magiging liwanag sa mga tao sa kanilang kapaligiran. Now, the last letter C is compassion. Kasi bakit po? Sa Exodus 20-27, basahin natin itong text na to. For that is His only covering, and it is His cloak for His body. In what else shall He sleep? And if He cries to me, I will hear, for I am compassionate. So,
Okay, isang reason why the last point is compassion, kasi ito pong Exodus 22:27 is considered as the center. Ito po, according to the Masoretic marginal comments of the Hebrew text, the middle verse of the book of Exodus is Exodus 22:27. Exodus 22:27 is the middle verse of the whole book of Exodus. At ano po nakalagay doon? Naka-highlight that I am compassionate. Na ang Diyos na ating sinasamba is compassionate. And ito ang ganda. Kasi ibig sabihin, lahat ng mga batas na ibinibigay ng Diyos, it is driven, motivated by His love and compassion for His people. Madalas tayo, pag nag-utos tayo, ang reason galit. O minsan naman tayo ay masamang loob. Minsan ang reason natin ng ating pag-utos ay dahil gusto nating makaganti or ano pa man, hindi ko alam mga kapatid. Pero minsan, di ba ganun na nangyayari? Yung mga reason natin ng pag-utos ay kakaiba. Pero ang Diyos, lahat ng kanyang inuutos, lahat ng kanyang sinasabi, it is because of His compassion and love for us. And even the very intention in giving the law, giving the Ten Commandments, and these judgments na pinag-uusapan natin ngayon, even the call to obedience is His compassion so we can stay in His love for us. At ito, pupunta tayo sa Exodus 21:24. Merong term doon na ginamit ng iba na sabi nila, yan ang Diyos ay Diyos na mapusok. Kasi bakit ang nakalagay? Eye for an eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Ito yung tinatawag na law of retaliation o lex talionis. At ininterpret ito ng karamihan na, sige, pag ikaw ay ginawa nito, di gawin mo rin. Pag sinampal ka, sampalin mo. Pag sinuntok ka. Sa Matthew 5:38, nireiterate na ating Panginoon Jesucristo, kinote niya, eye for an eye, tooth for tooth. Pero, na-miss na the very intention of the law is because of God's compassion. God's compassion, God's care, and God's love can be seen all throughout the book of the Bible, even in the book of Exodus. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos, hayag na hayag. Kasi bakit? Ito pong batas na ito, remember, judgments ito, ibinibigay doon sa mga leaders, how they can practice yung kanilang pagja-judge sa mga tao. Ito pong law na ito, it was a humane law intended for judges dealing with different cases when injuries or harm had occurred. The law was to ensure the application of appropriate, not exaggerated, compensation. Kumbaga, itong batas na ito ay ibinigay hindi para nang sa ganon, you will put judgment into your own hands. Ibinigay ito para nang sa ganon, mapigilan ang tao o mahusgahan ng tama at mapigilan ng tao na ilagay ang batas sa kanyang sariling mga kamay. The original intention of this law was formulated against personal revenge. It was to stop blood feuds or retaliation without an investigation first. Injury had to be evaluated by judges, and then a proper monetary compensation would be established and paid. This practice was done in order to stop people from taking the law into their own hands. Justice was to be done, but it had to be done according to God's law. Ang nangyari, ininterpret na, I can do it. Sige ginawa nila sa akin to, gagawin ko to. Pero yung intention niya is to stop revenge. Ang intention niya is to help us. Matulungan ng bayan ng Israel na huwag pairalin ang galit at idaan sa tamang proseso ang mga pangyayaring hindi maganda. Well, alam ko po mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nanonood na maaring nakaranas ng mga injustices sa buhay, maaring nakaranas ng mga hindi magaganda, we have the tendency really that we want to act fast. We want to get revenge, or we want to get answers immediately. Kasi minsan nga naman, ano pong nangyayari? Ang nangyayari po, hindi rin natin maiwasan. Pag minsan, yung justice na we deserve, or we think we deserve, is not being provided or given to us. Sometimes na nangyayari na parang pinipikit ang mata at hindi natin makuha yung judgment na para sa atin. Hindi nagiging fair pag minsan.
Yung process, hindi nagiging fair. Yung mga nagiging takbo ng ating buhay. Di ba po? Kasi bakit? Yung judgment dito sa sanlibutan natin, ano pong nangyayari? Sometimes it can be dictated, sometimes it can be manipulated. But the good news is, with God, it's always fair. That's why in Romans 12:19, makikita po natin that truly God is a compassionate God. At ang sabi niya, behold, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ang ating Panginoong Diyos nagsabi, huwag kang maghihigante. Idaan mo sa tamang proseso. Hayaan mong ako ang magtanggol sa iyo. Hayaan mong ako ang mag-ingat sa iyo. And again, mga kapatid, nandito tayo sa mundo na maraming mga pagsubok, maraming mga problema, at ang tendency talaga natin madalas, we want to put it in our hands. But time will come, as the Bible says. Time will come. All this will be put to an end. Jesus will come in the clouds of heaven, and everything's gonna be fair. But while we are here on earth, we will really experience injustices. But we need to trust the Lord. We need to leave it to the hands of God. Kasi bakit nga naman, mga kapatid? Para rin sa atin ito. Kasi pag may vengeance sa ating mga puso o pagka gusto natin maghiganti, anong tendency niyan? Nagagalit tayo, naiinis tayo. Tayo mismo ang napaparusahan. Tayo mismo ang nagkakaproblema. And so, if in your heart today, you feel vengeance, revenge, you're angry, I hope and pray that you and I, all of us will remember the compassion and love of God, and He's reaching out to us. Tinutulungan niya tayo para nang sa ganun, tayo po ay makalagpas dito sa ating pinagdadaanan, at tinutulungan niya tayo para nang sa ganun ang ating mga puso ay maging masaya. Jesus was not against the principle of reward and punishment. Justice is a matter of principle. It is a crucial part of life. However, no individual is to take the role of judge, jury, and executioner upon himself or herself. So we need to surrender it all to the Lord, especially for things na we try to put it into the right process and still hindi natin makuha ang tamang hustisya, o baka naman pagminsan our mindset of justice is also bias. Minsan po nangyayari talaga yan, bias din yung ating mindset ng bias. And so, pero kung yung fair justice lang naman o judgment ang hinahanap natin pero hindi pa rin natin makuha, mga kapatid, let's give it all to the Lord. Cast all your cares and He will take care of us. So once again, ang pinag-usapan po natin, living the law. We look at the conquest that the Israelites and even us, we are to live the law. So God can fight for us. God will lead us and guide us. We look at the code of the covenant. Tinignan po natin yung 10 Commandments and itong mga judgments na ibinigay ng Diyos para sa bayan ng Israel. But we can see the principle, yung expanded na 10 Commandments, pinapakita. That's why in the New Testament, when we study, ang ating Panginoon Jesucristo, pinapaliwanag niya rin yung 10 Commandments sa ating lahat. And then we look at the compassion. Ang compassion na ating Panginoong Diyos na dapat mai-extend natin sa mga tao rin sa ating paligid. Nawa po na-bless kayo sa pag-aaral nito. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa inyong kabutihan. Salamat po sa mga paalala. Sa aming mga sarili, kami mahihina, kami walang magagawa. Ngunit salamat po dahil kay Diyos na nagmamahal ng lubusan sa amin. Kami ginagabayan at iniingatan ninyo. Salamat po, Panginoon, na anumang pagsubok at problema namin, makakaasa kami na kayo pong bahala sa amin. Help us, Lord, to live your law. Help us to follow you, to obey you, Lord. May mga bagay na mahihirapan kami, Lord, but we know that through your grace and mercy, tulungan niyo po kaming makita na lahat ng inyong pinapagawa sa amin ay para sa ikabubuti namin. Patawad po sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan at pagkakamali. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga taga-subaybay. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito at nawa po'y nakinabang at na-bless kayo. At muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-pray at pag-support sa ating ministry. Patuloy po nawa kayong pagpalain pa na ating Panginoong Diyos. At patuloy po natin i-share ang video ito para mas marami pang makinabang at ma-bless. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you all.